po sa pagiging bahagi ng isa't isa sa katawan ni Kristo. Manalangin po tayo bago tayo magpatuloy sa pag-aaral na ito. Panginoon, ang pinagbabasihan po ng aming buhay at dapat pagbasihan ng aming buhay ay ikaw. At salamat dahil hindi niyo po ipinagkait sa amin ang pamamaraan kung paano po namin ito magagawa. Salamat sa inyong buhay, banal na salita na amin pong nababasa at napag-aaralan. At hindi kami kailangang maghanap sa kung saan-saan ng pangangailangan ganito. Kaya ito pong bukas na pagkakataon namin ngayong umaga ay maging pagkakataon para sa amin na kilalanin ka pa. At iayon, base sa pagkakakilala namin sa iyo, iayon ang aming mga buhay. At kung ano man pong makikita namin na pangangailangan ng pagbabago, anumang pangangailangan ng pagtutuwid, pagtuturo, at pag-akay, ay matanggap po namin sa umagang ito. Kinikilala namin ang otoridad ng iyong banal na salita sa aming buhay bilang lumikha sa amin at higit sa lahat para sa marami sa amin na nandito bilang mga anak ninyo. Salamat sa pagmamahal mo na kami ay gabayan kung paano kami mamumuhay ayon sa iyong kalooban. Hindi ayon sa takbo ng mundong ito. At Panginoon, patibayin niyo po ang aming mga puso't isipan sa kabila po ng mga kahinaan na pisikal meron kami, ang bawat isa sa amin. Higitan niyo po ito ng inyong kalakasan at maging ang lingkod po ninyo ay panghawakan mo, Panginoon. Maging ang aking bawat kalakasan ay hindi po maging sariling kalakasan, kundi nanggagaling po sa inyo upang ikaw lamang ang aming maririnig, ang mangungusap sa amin. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ito na po yung magiging last part ng pag-aaral natin dito po sa Romans chapter 12. Again, very short lang po na introduction tungkol dito sa ginagawa natin or background. Mula po sa ating naging tema sa ating second year anniversary na dakilang awa ng Diyos ihayag sa pamamagitan po ng napakalaking awa ng Diyos sa atin. Tayo'y kinaawaan, kaya tayo ay naligtas. Kaya tayo ay naipanumbalik sa Kanya. Hindi dahil sa kahit na anumang gawa, hindi dahil sa kahit na anumang mabubuting makikita sa atin, kundi nag-iisa lamang na dahilan ay ang awa ng Diyos. At ito ay dakila, kaya kailangan nating ihayag ito kung tayo ay tumanggap na ng awang ito ng Diyos. At mula dito sa chapter 12, sa sulat ni Apostol Pablo, pinapakita niya kung paano natin ito magagawa. Unang-una, bilang isang katawan ni Kristo. Pag sinabi pong katawan ni Kristo, yung iglesia, yung church. Dahil si Kristo ang tinatawag na ulo ng iglesia at ang lahat ng mga kumilala kay Kristo ay kanyang katawan. Hindi itong building, kundi yung mga taong tinawag niya sa kanya para maligtas, para tumanggap ng buhay na walang hanggan. At yung pagiging bahagi na yon ay mayroong kalakip na responsibilidad. Parang katawan ng tao, kaya ang ganda ng pagkakalarawan niya dito sa chapter 12 sa church. Bilang katawan na may iba't ibang bahagi. At ganun po ang bawat isang bahagi ng pamilya ng Diyos. Bawat mananampalataya ni Kristo. At umaandar siya mula, tumakbo yun, yung kanyang kaisipan mula doon. So, dahil sa ganito ang dahilan kung bakit tayo ay may bagong katayuan sa harapan ng Diyos, sinabi niya ngayon sa verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Paano natin gagawin ito? Mula verse 3, all the way hanggang sa huling talata ng chapter 12, pinakita niya kung paano. At again, yung konteksto nito ay
sa pagiging magkakaugnay, sa pagiging parang iba't ibang bahagi ng katawan na nakadikit sa isang katawan lang. Okay? Hindi hiwa-hiwalay, hindi isolated, hindi ibig sabihin hindi ka mag-isa lang. Kailangan natin ng bawat isa para magawa natin ito at sama-sama natin gawin ito, yung ganitong klaseng pamumuhay. Dahil yun ang layunin ng pagliligtas ng Diyos para maging bahagi ang bawat isang nananampalataya kay Kristo ng isang katawan ni Kristo. At sa pamamagitan nun, makakapagpatuloy tayo sa ating pamumuhay. Ng kalugod-lugod sa Diyos, sabi niya sa verse 2, sa huling part, ng kalugod-lugod at may pagkaayon sa ganap na kalooban ng Diyos. Ngayon, nandun tayo sa verse 9. Sa verse 9 hanggang verse 21. So nakita sinimulan natin yung pag-aaral dito sa mahabang talata na to sa pagkakita sa dalawang hati na po pwede nating makita. Maraming po pwede kang gawing hati dito, pero sa dalawang hati lang gusto kong tignan natin para sa kapakanan nung daloy nung pinag-uusapan natin bilang church. So una, again, makikita natin yung pagmamahalan ng tapat sa loob ng katawan ni Kristo. Nasa verse 9 hanggang verse 16. And then, yung pangalawa, yung pagtrato sa mga hindi mananampalataya. Pagtrato sa mga hindi mananampalataya, 17 to 21. Ngayon, bago ako tumuloy dun sa nahintuan natin na verse 12. Okay, huminto tayo sa verse 12. Tapos, verse 13 na sana tayo ngayon. Pero gusto ko lang itong bigyang diin kasi ito yung tema ng lahat. Kung maaalala nyo, ang sabi ko, yung verse 9 sa chapter 12, yun ang pinakatema ng lahat ng sinasabi niya hanggang sa huling verse. Ito yung tema, yung mga sumunod, mga supporting na yon. Paano mo gagawin yung sinasabi niya sa verse 9? Ang sabi niya sa verse 9, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. So, tinignan natin at inunawa natin, anong ibig sabihin niya Apostol Pablo dito? Anong klaseng pagmamahalan? Yung pagmamahalan o yung pag-ibig na yon ay yung tinatawag na sacrificial love. Okay? Sacrificial love. Dahil yung ganoong klaseng pagmamahalan, sa panahon ni Apostol Pablo, nung sinulat niya ito, hindi yon uso. Hindi yon sikat. Hindi yon normal. Kasi ang normal noon, hindi yung pagsasakripisyo. Okay? Yung tinatawag na, ang sinaritang ginamit niya rito, agape. Yun yung pag-ibig na ginagamit niya rito. At sigurado na hindi ito karaniwan sa kultura nila. Dahil yung ganitong klaseng pag-ibig ay walang pag-iimbot or unselfish. Ito ay pag-ibig na handang magbigay ng sarili. Self-giving. At ito po ay may layunin na magmahal kahit anong mangyari. Okay? Willful devotion. Kahit anong mangyari, kahit parang tingin mo, lugi ako Hindi yun alintana. Baliwala yun. Yung ganitong klaseng pag-ibig sa panahon ni Pablo, minsan nilalait pa ito. Kinukot siya bilang tanda ng kahinaan. Kasi sa mundo ng Griego, bawal ang mahina. Hindi nila binibigyan ng pagkakataon anumang anyo ng kahinaan. At ito ay, para sa kanila, anyo ng kahinaan ito. Okay? Kaya nga, bago pa niya ibigay itong bahagi ng sulat na ito, again, sabi niya po sa Pablo sa verse 12, chapter 12, verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ganito ang tingin nila, paano kayo dapat magmahalan. Pero hindi ganoon dapat para sa inyo na tumanggap ng dakilang awa ng Diyos. Sabi niya, sa halip,
hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang malaman ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. At pagkatapos siya sabihin sa verse 9, yung unang part na yon, konektado rin yun dun sa verse 2. Nasabi niya, ano yung kalooban ng Diyos? Ano yung isang paraan? Paano magagawa itong tapat na pagmamahal na to? Sabi niya, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Ibang-iba at dapat ibang-iba ang turing natin bilang mga mananampalataya pagdating dito sa pag-ibig na sinasabi dito. Ito yung pundasyon kung saan nakaugat lahat ng karakter ng mabubuting katangian. Okay? Lahat ng ibang maiisip mong katangian na magaganda, ito yung pinag-uugatan. Bakit? Yung sinasabi niya nga dito na kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigan ng mabuti, hindi yun tumutukoy unang-una sa pag-ibig natin sa kapwa. Again, ito ay tumutukoy unang-una sa pag-ibig mo sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos, bakit? Dahil ang Diyos ay nasusuklam sa lahat ng uri ng kasamaan. Okay? Kaya yun yung dapat maging kaparehong damdamin natin sa kahit na anong klase at anumang klaseng kategoryang tingin ng tao pagdating sa kasalanan. Ang tingin man natin ng marami, ito ay kahinaan lang, ito ay pagkukulang lang, pero kung yan ay kasalanan na magiging tingin natin yan. At in connection, doon sa mga unang sinabi niya, tungkol sa yung pagkakaroon ng mga iba't ibang kaloob, di ba? Pag-aralan natin yon. Bawat isa sa atin binigyan ng kakayahan ng Diyos para maging tulong sa pagpapalago ng katawan ni Kristo ng Iglesia. Para matulungan ko kayo na lumago sa pagkilala kay Kristo, sa pananampalataya, may binigay sa akin ng Diyos na kakayahan. Ang tawag doon ay kaloob. Ganon din sa inyo, may binigay din. Kung kumikilala ka na kay Kristo, binigyan ka din. At yun ay inaasahan ng Diyos na gamitin natin. Para sa kapakanan, again, ng iba. Hindi para sa sarili nating kapakanan. Hindi para tayo ay makilala, dahil yun ang sinabi niya, di ba? Magpakumbaba tayo. Magkaroon tayo ng tamang pagpapahalaga sa sarili. Anong koneksyon nitong pag-ibig na to? Ganitong klaseng pag-ibig. Ang pag-ibig, na ganitong klaseng pag-ibig, ay dapat na higit mas mahalaga sa isang Kristiyano kaysa sa kahit na anumang kaloob na binibigay sa iyo ng Diyos. Okay? Ito ay dapat mas mahalaga. Mas binibigyan ng prioridad kaysa sa anumang kaloob na binigay sa iyo ng Diyos, anumang kakayahan binigay sa iyo ng Diyos. Dahil sabi yan ni Pablo. Sabi ni Pablo yan, at yun mismo yung kanyang focus nung sinasabi niya to sa mga taga-Korinto. Kasi yung mga taga-Korinto, nagpapayabangan sila eh. Ito yung kaya kong gawin. Mas mataas yung aking kakayahan kaysa sa ibang mga tao, ibang mga kasamahan ko sa ibang mga kapatid sa Panginoon. Pero ang sinabi niya rito sa chapter 13, unang Korinto chapter 13, verse 13, samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Okay? Pagkatapos niyang, bago itong talata na to, sa chapter 12, doon niya sinasabi na, tinutuwid sila patungkol sa kanilang kaisipan, pinapahalagahan nila kung anong kaya nilang gawin. At umaabot yun sa pagmamataasan. Pero ang sinasabi ni Pablo, ito yung inyong unang atupagin. Ito yung unang bigyan ng halaga. Chapter 12. Chapter 12, yung last verse 31. Tignan niyo yung sabi niya. Bago niya sabihin yung pagiging nangingibabaw ng pag-ibig,
Unang Korinto chapter 12 verse 31. Ngunit buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. Ano yung mas dakila? Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Pero meron pang mas pinakadakila sa tatlo, pag-ibig. Kaya nga sinabi din niya sa chapter 13, magawa ko man to, magaling man ako magsalita, magaling man ako magturo, di ba? Handa ako mang, kumaga, sunugin man yung katawan ko para sa iba, pero kung lahat ng iyon, ginagawa ko ng walang pag-ibig, wala. Walang saysay. Okay? Nagkukunwari lang, maaari niyang motibo mo lang, ay para maging sikat ako. Ay para mapalakpakan ako, para mapapurihan ako. Wow, ang galing ng ginawa mo ah. Yung mga ganoon na kaisipan, inaalis niya. Tinutuwid ni Pablo. Kaya mahalaga yung verse 9. Kaya gusto ko siyang balikan ngayon. Binalikan lang natin. Yun ang namang verse 9. At yung gusto niyang ipunto, mula doon, ito na yung mga expressions. Verse 10, verse 11, verse 12, ano-ano yung mga yon. Paano natin ipapakita yung ganoong klaseng pag-ibig sa isa't isa, ha? Sa isa't isa sa church. At gusto ko rin itong bigyan ng halaga kasi just recently, nalungkot lang ako, talagang nalungkot ako, na may mga pagkakataon, kaya nga habang maliit pa lang po tayo, gusto ko na itong maging buhay talaga sa atin, sa biyaya ng Panginoon. Mayroon akong narinig, personal ko itong narinig, hindi ito sabi-sabi lang sa akin. Personal ko narinig na nag-uusap ang dalawang mananampalataya patungkol sa isa pang mananampalataya. At ang pinag-uusapan nila tungkol sa isa pang mananampalataya ay hindi maganda. Na gusto kong lumapit at gusto kong kung mawalang galang na lang, na gano'n ang gagawin ko. Pero nalulungkot ako kasi nga, binabalikan ko ito, nasaan yung ganitong klaseng ekspresyon ng pagmamahal. Hindi ko alam kung paano nakikitungo pag magkaharap, pero pag magkatalikod na, hindi lumalabas yung ganoong klaseng pagmamahal. So, ayoko mangyari yon sa atin. Ayoko sana na magkaroon tayo ng ganong klaseng kaisipan sa kung sino sa atin. Kung talagang magkakapatid tayo, sinabi niya rito, yung iba't ibang mga pamamaraan, praktikal na paraan, paano natin may papakita. Kaya nga dapat kasuklaman natin ng masama kahit na anong klase. At pakaibigin ng mabuti. Yung salitang pakaibigin ng mabuti, ang picture niyan, yung parang bata, kasama yung nanay niya, pumunta ng palengke o nagpunta ng mall, lumabas, nakakapit sa kamay, nakakapit sa nanay, ayaw bumitaw. At baka mawala siya. Yun yung picture ng sinasabing pakaibigin. Sa English, clinging. Ayaw na ayaw mo na isang sandali lang, lumuwag yung pagkahawak mo sa nanay mo. Kasi pag lumuwag yun, baka dumulas, mawala ka. So, ganun yung sinasabi niya rito, pakaibigin ng mabuti. Higpitan mo yung hawak mo. Higpitan natin yung hawak natin doon sa ganitong klaseng pag-ibig para sa isa't isa. Dahil masusubok at masusubok yan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, lalong-lalo na doon sa Galacia, remember? Kung familiar kayo doon, at kung hindi, sa Galatia chapter 5 verse 22, unang-unang sinabi niya, ano ang bunga ng mabuting ng banal na spirito sa buhay ng isang Kristiyano? Unang-unang lumalabas. Unang-una sa listahan, pag-ibig. Tapos ano pa? Kagalakan and so on. Kapayapaan. Pero unang-una, pag-ibig. At remember na sinabi din ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa isa't isa. John 13 verse 35, malalaman ng iba na tayo ay kanyang mga alagad. Totoo bang na magkakapatid sa Panginoon itong mga to? At parang hindi naman sila nagmamahalan. Diba? Yung pagmamahalan na yun, hindi lang yung panlabas. Kaya nga ang sinasabi ni Pablo dito, maging tunay.
ang inyong pagmamahalan. Sa English, let love be without hypocrisy. Walang pagkukunwari, hindi peke. Normal dapat lumabas. So yun yung pinakaugat ng lahat ng ito. And then sinabi niya, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Kung meron man tayong paliksahang gagawin, ito yun. Mas mahalaga ka sa akin. Kaya itatrato kita ng ganito. Kung may paligsahan tayong gusto nyo paligsahan, ito, gawin natin, paligsahan. Diba? Higitan natin yung pagpapahalaga ng iba sa atin sa pamamagitan ng higit na pagpapahalaga sa kanila. Okay? So, dadaanan ko lang to, hindi ko na, kasi diniscuss na natin to last week eh. Verse 11, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Ano sinasabi niya rito? Huwag tayong maghintay lang ng pagkakataon. Maghanap tayo ng pagkakataon para maipahayag natin, maiparamdam natin yung ganitong klaseng pagmamahal, tunay na pagmamahal sa isa't isa. Hahanap tayo ng pagkakataon. Hindi lang maghihintay. Buong puso tayong maglingkod sa Panginoon. And then verse 12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Ito ay resulta at bunga ng dakilang awa ng Diyos. At anong koneksyon ito doon sa pag-ibig na sinasabi dito? Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Ano mang pinagdadaanan natin kung tayo ay mananampalataya ni Kristo? Hindi yun, anumang klase yun, anumang klaseng karanasan yun, hindi yun makakahadlang ng ating kagalakan. Hindi yun makakaputol ng ating kasigasigan para magpatuloy sa Panginoon. Kaya niya binanggit yung palaging manalangin. Kailangan ng pananalangin sa buhay natin dahil bahagi yun ng buhay natin. Malaking bahagi ang pananalangin ng buhay Kristiyano. Bilang daluyan ng kalakasan at lahat ng pangangailangan natin sa Panginoon. Hindi siya sideline lang. Kaya niya binanggit niya rito yung palaging manalangin. Hindi lang manalangin kayo. Sinabi niya, palaging manalangin. Palaging manalangin. Ano pang sinabi niya? Doon tayo huminto last week. Ngayon, tuloy natin. Verse 13, tumulong kayo sa mga pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Sa panahon noon, meron silang tinatawag na hospitality. Actually, ang Pilipino, kilala tayo na hospitable. Di ba ba? Kilala tayo doon na tayo ay mahusay tayong umestima ng mga bisita. Okay? Ng mga bisita. Pero ang sinasabi niya rito, kahit yung mga hindi bisita, ituring yung mga bisita. Okay? So paano picture niyan? Kung sa kanila ganyan, paano yung picture niyan sa atin? Sinasabi dito unang-una ni Apostle Pablo. Kaya nga konteksto pa rin ito bilang magkakapatid, bilang isang katawan, na tayo ay magkaroon ng kontribusyon sa pangangailangan ng iba. Kailangan ng kamay ang paa. Kailangan ng paa ang kamay. Kailangan ng kamay ang mata. Kailangan ng bawat bahagi ng katawan ang ibang bahagi ng katawan. Nagpapatuloy siya sa ganoong larawan dito. At dito, sinasabi niya, sino ang makakatugon sa pangangailangan ng ibang bahagi? Yung ibang bahagi din ng katawan. Sa mata ng lipunan, ang tingin natin kung ano mang meron tayo, sa akin to. Di ba? Akin to. Akong nagmamay-ari nito. Tama? Pero sa mata ng Panginoon, wala tayong pagmamay-ari. Talaga lang. Wala kahit na anong bagay na talagang ultimately sa atin.
Wala. Tayo ay mga tinatawag na stewards. Ano sabi ko? Katiwala ng lahat ng meron sa atin, meron tayo. And lahat ng ito, bahagi pa rin ng dakilang awa ng Diyos sa atin. At isa sa mga pinaka-importanteng responsibilidad bilang mga katiwala ng Diyos, ng lahat ng mga binibigay niya sa atin, ay gamitin ito para makatulong sa ibang mga kapatid sa Panginoon. Kaya kung titignan po natin, isang halimbawa nito, ginamit mismo ng Panginoon ito, yung kwento ng Good Samaritan. Good Samaritan, mabuting Samaritano, sa Lucas, pinapakita ni Jesus, malinaw na pinapakita doon ni Jesus, na meron tayong responsibilidad bilang mga anak ng Diyos sa kapatid natin sa Panginoon. Sa hindi lang ito yung parang, hindi lang siya parang, basta lang ako makatulong. Hindi. Ang sinabi niya dito, tignan niyo, pag binalikan natin kung ano yung ginawa doon ng Samaritano, tumulong siya sa mainam na kakayanang magagawa niya. Sa mainam na tulong na maibibigay niya. Di po ba? Hindi lang niya tinulungan yung Hudyo na hindi sila maayos ang relasyon historically, di ba? Siya yung Samaritano, tinulungan niya dun sa kwento lang naman kasi ito, ginamit ng Panginoon. Para ilarawan yung klase ng relasyon na dapat meron din ang mga mananampalataya totoong na kay Kristo. Hindi mo lang ilalaan o hindi ka lang maglalaan ng simpleng tulong. Hindi ko to sinasabing tulong na material or whatever. Yun lang. Hindi ganon. Sinasabi niya rito, to the best of our ability, tutulungan natin ang sino mang makikilala at makikita nating nangangailangan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, higit pa doon actually. Hindi lang sa kung sino man. Chapter 6 verse 10. Galatia chapter 6 verse 10. Nabasa ko rin ito last week sa inyo. Sabi niya sa Galatia chapter 6 verse 10. Kaya nga, basta may pagkakataon. Yan sabi niya. Basta may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Okay? Lahat ng tao. Walang qualification dyan. Lahat ng mabuting tao ba? Hindi. Lahat ng mga taong gumagawa sa atin ng mabuti? Hindi. Sabi niya, lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay? Ngayon, halimbawa, yung isang tao, hindi mo kapatid sa pananampalataya, parang mas okay yung relasyon mo, mas parang meron kang return of investment. Ibig sabihin, parang mas meron kang, mas nakakaranas ka ng mabuting mga bagay. Parang mas nababalik yung tinutulong mo. Tapos yung isang kapatid, wala. Hindi ka magawaan ng ganun. Hindi ka mabalikan ng mabuti. Ang sinasabi niya rito, lalo na sa kapatid na yan, dapat basta may pagkakataon tayo, gawan natin ng mabuti. Kasi kapatid mo yan sa Panginoon eh. Again, wala tayong pagmamayari, konteksto, wala tayong pagmamayari sa kahit na anong meron tayo. Kaya sinasabi niya rito, ganoon ang ating maging buhay. At yun din naman yung unang tinuro ng mga apostol ng Panginoon noon sa unang church. Alam niyo po ba kung anong kwento doon sa unang church? Lahat yung mga pag-aari nila noon, hindi nila tinuturing na sa kanila. Talagang may nagbibili ng mga ari-arian at ibinabahagi yun sa iba bilang pamilya ng Panginoong Kristo. Ngayon, hindi ko sinasabing magbenta kayo ng ari-arian nyo. Hindi ko sinasabing ganun. Pwede nyo gawin yun nang wala kayong pagmamahal. Gusto nyo lang sabihin, ako nag-donate niyan. Ako nagbigay niyan. Glory to me. Hindi ganon. Pero kung aabot sa ganoon, yung pagkakataon para maipakita ang ganitong klaseng pag-ibig sa ating kapwa, kapatid sa Panginoon,
Hindi dapat tayo nag-aalinlangang gawin yon. At yun nga yung sinasabi niya rito, yung pagpapatuloy sa iba sa mga tahanan. Bahagi yon ng pagsunod sa ganitong klaseng pagpapahayag ng pagmamahal. And then, tingnan natin yung isang picture pa, yung isang picture pa nito. Kung talagang naniniwala ka, ng buong puso mo, kung talagang naniniwala tayo na tinutugunan ng Diyos ang ating mga pangangailangan, habang nananalangin tayo sa Kanya, kung totoong naniniwala tayo doon, lalabas yun eh. Lalabas yun, paano? Nagiging malaya ka ngayon na ibahagi yung iyong oras at yung anumang mga resources, yung mga pagpapalang binibigay sa iyo ng Panginoon para palakasin ng iba, para tulungan yung iba. Kasi para sa iyo, sa Panginoon galing to eh. Siya yung nagbibigay sa akin at hindi ako magkukulang sa Kanya. In fact, yun nga ang sinabi ni Apostol Pablo ang motibasyon sa mga taga-Korinto. Sa unang Korinto, chapter 8 or chapter 9 verse 8. Paumanhin po, ikalawang Korinto po ang tignan po natin. Ikalawang Korinto chapter 9 verse 8. Ito ang sabi niya dito. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Anong dahilan? Bakit gagawin ng Diyos yun? Upang sumagana kayo saan? Sa lahat ng bagay? Para sa mabubuting gawa. Yun ang buhay ng mananampalataya. Yun ang ating pananaw patungkol sa lahat ng bagay na tinatanggap natin. Kaya nga, siguro isang bahagi nito, pagpapaalala sa atin, huwag tayong masyadong abala sa pag-iisip sa sarili nating sitwasyon na nakakalimutan natin ang pangangailangan ng iba, ang sitwasyon ng iba. Regardless ito, ang sinasabi dito, walang kwalifikasyon. Dapat ganito bago ko siya tulungan. Wala. Ang sinasabi niya rito, habang may pagkakataon. Bilang isang bagong nilalang kay Kristo, binabago tayo upang, again, verse 12, baguhin ang inyong pag-iisip. Binabago tayo upang makakita ng higit pa sa sariling sitwasyon. At makita na may kung ano yung pangangailangan ng iba. At tayo ay maging daluyan ng Diyos sa pagtulong, sa pagpapalakas ng kanyang iglesia, ng kanyang katawan. At kaya nating tugunan ng mga ito habang umaasa tayo kay Kristo. Habang umaasa tayo kay Kristo. Yan, verse 14. Sabi niya dito, verse 14, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Okay. Hindi ko alam sa inyo kung meron na ba sa inyong pinagtatawanan kayo dahil sa pagsunod nyo kay Kristo, or kinukutya kayo dahil umalis kayo sa dati nyong pananampalataya, ngayon sumusunod kayo kay Kristo ngayon. So ginagawang katawa-tawa kayo doon sa inyong pagsunod kay Kristo, or kung ano pa mang ibang mga insulto, pangi-insulto. Yun yung sinasabi niya rito. Idalangin ninyo yung mga umuusig sa inyo. Tingnan niyo yung pagkakasabi dito ni Apostol Pablo. No? Mula dito sa verse 14, minsan kasi may mga ibang Kristiyano, pinanggagalingan din ito eh. Pero more likely, ang pinanggagalingan nito, siyempre, yung mga hindi sumasampalataya. So mula dito, sinasabi niya, paano tayo tutugon? Paano tayo sasagot? Paano natin sila, kumbaga kung gusto mong gamitin yung salitang gantihan, paano mo sila gagantihan sa kanilang pag-uusig sa atin? Ang sinasabi niya rito, ipag-pray mo sila. Ipanalangin mo sila. Huwag mo silang sumpain. Okay?
Pero alam mo kung anong mahirap dito? Dito sa Tagalog natin, ganyan lang ang sinabi. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Pero, kapag binasa mo yan, kung babasahin mo yan sa salitang English, meron diyang sinasabi na bless. Okay? May sinasabi sa dyan na pagpalain. Pagpalain mo sila. Kaya nga, yung isang, basahin ko po yung isang translation, sa verse 14. Sabi niya kasi dito, idalangin ninyo ang mga umusik sa inyo. Yung isang translation sa Tagalog, pagpalain ninyo ang mga umuusik sa inyo. Pagpalain ninyo at huwag ninyo sumpahin. Normally, ang magiging response natin sa mga hindi magandang pagtrato sa atin, gantihan. Tama? Hindi ako papayag na ganyan-ganyanin lang ako. Wala naman akong ginagawa sa iyong masama. So, ibig sabihin, minsan nga, yung katotohanan na wala kang ginawang masama, yun pa yung nagiging lisensya mo para gumanti. Nauna ka eh. Nauna naman sila eh. In the first place, hindi naman siya Kristiyano. Hindi ko naman siya kapatid sa Panginoon. So, pwedeng ganun pa yung isipin mo. Pero ang sinasabi ni Apostol Pablo sa atin, itong utos na ito ay konektado ito, paano tayo tumugon sa mga hindi sa mga hindi pa nakakakilala. Maaari nga yung tao na yon kamag-anak mo. Maaari yung tao na to kapatid mo. Maaari yung taong ito magulang mo. Maaari yung taong ito kamag-anak mo mismo. Okay? Yung sinasabi niya ritong idalangin, hindi lang, ito yung mas mahirap. Sa totoo lang. Okay lang sana, huwag mo na lang pansinin eh. Diba? Hayaan mo na lang sila. Huwag mo na lang intindihin. Yun yung salitang ginagamit natin. Huwag mo na lang intindihin, hayaan mo na lang sila. Pero ang sinasabi niya rito, huwag mo silang intindihin. Intindihin mo sila sa paraan na ipanalangin mo sila at pagpalain mo sila. Kaya nga sabi niya previously, di ba? Sabi niya, lahat ng tao, verse 13, lahat ng tao, tumulong kayo sa pangailangan ng mga kapatid. At sinabi niya dun sa Galatians chapter 6 verse 10, sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid sa Panginoon. Ang dali-daling gawin na tumulong sa iba kapag nakakatanggap din tayo ng tulong mula sa tao na yon. Pero paano kung hindi tulong? Yung tinatanggap natin mula sa kanila. Paano kung hirap? Paano kung panunuya? Paano kung kumbaga parang para sa atin pagkaabala. Inaabala tayo o binibigyan tayo ng kabigatan. Yun ang mahirap eh. Di ba? Pero ang sinasabi sa atin dito, yes, mahirap yun. Pero, dapat natin gawin yun para sa Panginoong Kristo. Yun yung sinasabi niya sa verse 14. And then, tutuloy ako sa verse 15. 15 and 16, magkasama po. Pagsamahin natin. Yung sabi niya, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong, magkaisa kayo ng saloobin. Ito yung isa sa mga masasabi kong most neglected or madalas na naisasantabi na aspeto ng buhay natin bilang mga Kristiyano. Sabi niya sa verse 15, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Paano natin maipapakita yan? Anong ibig sabihin yan? Yung isa sa mga aspeto na ang hirap ding mawala sa buhay ng Kristiyano, yung inggit. Okay? Yung inggit. Deep inside, meron kang inggit. Meron tayong inggit pala. Kaya hindi natin magawa na makigalak sa mga nagagalak. Diba? Imbis na, uy, praise God. Purihin ang Panginoon sa ginawa niya sa iyo, sa binigay niya sa iyo, sa naranasan mo. Pero may mga pagkakataon, depende nga, lalo na kung yung relasyon mo dun sa kapatid sa Panginoon na yon ay hindi masyadong maganda.
ang nagiging kaisipan, inggit. Ang nagiging laman ng puso, inggit. Imbis na pakikisaya, pakikigalak, pakikiselebrate doon sa kanya sa pagpapalang ginawa at binigay sa kanya ng Panginoon. Bilang mga tumanggap ng awa ng Diyos, dapat nating kilalanin ang karanasan at damdamin ng iba. Lalo na kung kapatid sa Panginoon. Paano naman yung isa dito? Sabi niya dun sa verse 4, sa pangalawa, at makitangis sa mga tumatangis. Ito rin, medyo hirap na hirap din tayo minsan gawin ito. Papaano ipinapakita ito? Minsan, dahil Kristiyano ka na, minsan tawag doon, nai-invalidate. Tinatanggal yung hindi siya karapatan. Hindi tinatanggal yung pwede ka namang magluksa sa kamatayan ng mahal sa buhay. Kung Kristiyano ka, hindi naman pinagbawal ng Diyos yon. Pero minsan ang nagiging sagot, ang nagiging response natin sa mga ganon, pinagbabawalan agad natin sila na magluksa, malungkot. Ano ka ba naman, Kristiyano ko na? Lalo na kung Kristiyano yung namatay. Ano ka ba naman, Kristiyano na yan? Huwag ka na malungkot. Alam mo naman na sa Panginoon na yan eh. Diba? Huwag kang ma-depress. Ganun agad. Yung ating advanced thinking. At huwag sana maging ganon. Kung lalalim tayo kung dumating yung Panginoon, dumating yung panahon na lumalalim ka na sa pagkakilala mo sa Panginoong Kristo, nakikita mo na kung anong klaseng pananampalataya yung binibigay sa iyo ng Panginoon. Huwag po sana natin gagawin ito, lalo na sa mga parang mas maliit pa ang pananampalataya kumpara sa atin. Again, babalik tayo dito doon sa sinasabi niya, sa verse 3. Okay? Huwag ninyong pahalagahan ang ninyong sarili ng higit sa nararapat. Bago niyo sabihin itong mga to, una niyang sinabi sa atin, ganito, huwag mong aalisin sa isip mo to kung sino ka. Tumanggap ka rin ng awa ng Diyos. Tumanggap din tayo ng dakilang awa ng Diyos. Suriin natin yung ating mga sariling puso. Mahirap ba tayong makigalak sa kagalakan ng iba? Mahirap ba sa atin na makitangis sa iba? O baka mas umiiral din minsan yung tinatawag na self-righteousness sa atin. Yung pagiging parang mas matuwid ka kaysa sa iba na dumadaan sa ganoong klaseng sitwasyon. Sabi niya, magkaisa tayo ng kalooban. Verse 16, magkaisa kayo ng saloobin. Ang ibig sabihin nito, isipin natin ang parehong bagay sa isa't isa. Ano yun? Ano yung parehong bagay sa isa't isa? Pare-pareho tayong makasalanan. Pare-pareho tayong kinakawaan lang ng Diyos. Yun yung sinasabi niya na magkaisa kayo ng saloobin. Kaya sinabi niya, tingnan niyo sumunod, huwag kayong magmayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga luka. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Ba't inuulit-ulit niya to? Inuulit-ulit niya. Kasi nga, sa kultura nila, ganito. Bawal magpakumbaba. Pag nagpakumbaba ka, mahina ka. At sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Ang lakas ng hatak nito, kaya siguro ulit-ulit niyang sinasabi to. And then, verse 17 to 21. Matatapos na po tayo. 17 to 21. Ano yung makikita natin dito? Ito yung sinasabi natin na patuloy na pagtrato sa mga hindi mananampalataya. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sana nakikita natin yung connection niya mula doon sa una, papunta rito sa verse 17 hanggang 21. Bakit yung sinasabing, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama? Again,
Ang ugat niyan, tunay na pagmamahal. Kung tunay ang pagmamahal mo, kung talagang ginawa mo ang lahat ng iyon, lahat ng mabubuting bagay, pagtulong, lahat ng mga sinabi niya dito, na effort na ibinigay mo sa kapatid sa Panginoon o kahit sa hindi sa kapatid sa Panginoon, kung lahat ng ngayon ng pinag-uugatan ay tunay na pagmamahal, yung sacrificial love, na unang tinitignan ng kapakanan ng iba, anuman ang gawin sa iyo, anuman ang ibalik sa iyo o sa atin, hindi ka gaganti. Dahil masama yon. At alam mo na masama yon. Masama yon. At kung alam mong masama yung ginawa niya na yon, bakit mo siya gagantihan ng kapareho gawa din kung masama yon? Sabi niya, sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat na naman. Lahat ng tao. Lahat ng tao. And then, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ang sinuman, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Tignan niyo yung sinasabi niya sa verse 17 hanggang 21. Paulit-ulit to. Una, huwag mong gantihan ng masama. And then verse 19, huwag kayong maghihiganti. O paubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kung may nagmasama or nagturing sa atin ng masama, hindi dapat natin kunin o gamitin ang ating mga sariling kamay para ibigay yung katarungan. Dapat nating ibigay sa Diyos ang katarungan na nakakaalam kung ano ang tunay na makatarungang gawin. Again, bumabalik ito sa ating paano natin tinitignan ang sarili natin. Paano natin pinahahalagahan yung sarili natin? Higit ba sa nararapat? Higit ba sa nararapat yung tingin natin sa sarili natin? Kung bakit gugustuhin natin na maghiganti sa iba. Hindi natin ito responsibilidad, sinasabi ni Pablo. Wala tayong responsibilidad na gawin ito. Dahil mayroong tinakda ang Diyos na paghuhukom sa lahat. Meron siyang itinakda na tamang panahon. Tamang panahon kung saan lahat ng kawalang katarungan ay tatanggap ng kanyang paghihiganti. Dito, tingnan niyo yung pagkakagamit ni Pablo dito. No? Hindi niya lang sinasabi na paghuhukom. Okay? Hindi niya ginamit yung term na paghuhukom ng Diyos. Ang ginagamit niya dito, paghihiganti. Bakit? Kasi lahat ng ginawang kasamaan ng Diyos, lahat ng ginawa kasamaan ng tao, laban sa Diyos. Laban sa Diyos. Kaya, lahat ng yon, ang may karapatan lang na maghiganti, walang iba, kundi ang Diyos. Ang Diyos. At kanyang ilalagay sa tama ang lahat ng ito ayon sa kanyang sariling panukat, ayon sa kanyang sariling panukat ng masama at mabuti, ayon sa kanyang sariling katuwiran, at ayon sa kanyang sariling kabanalan. Ang sabi niya sa verse 21, o verse 20, sa halip, imbis na maghiganti ka, ganito gawin mo. Kung nagugutom ang iyong kaaway, okay? Gusto kong pansinin yung mabuti yung mga tinutukoy niyang tao dito. Pansinin natin mabuti. Kung nagugutom ang iyong kaaway, hindi kaibigan, kaaway, anong sabi? Pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo.
Ano ibig sabihin na magbubunton ka ng baga sa kanyang ulo? Sa madaling salita, mapapahiya siya. Ginagawan ko ng masama to, pero ginagawan naman niya ako ng mabuti. Bakit ko ginagawa ng masama to? Wala naman siyang ginagawa pa ng masama sa akin. Sinong gagawa nun? Panginoon. Yun lang ang kailangan natin gawin. Kung paano niya marirealize yung bagay na yun, Diyos nang bahala doon. Walang ibang paraan para gumanti sa mga taong gumagawa ng hindi mabuti sa atin, kundi gawaan sila ng mabuti. Very consistent yung sinasabi niya rito. Walang pagbabago, walang pagdadahilan, walang kondisyon. Kahit na anong pinaparana sa atin ng mga taong ito. Dahil ito yung bahagi ng ating pananampalataya. Pagpapakita ng pananampalataya sa Panginoon. Panginoon, alam mong ginagawa sa akin ng taong ito. At alam ko din kung anong inuutos mo sa akin na dapat kong isagot sa Kanya. Hindi ko pagdududahan yung sinabi mo. Gagawin ko kung anong sinabi mo. Nagtitiwala ako sa iyo na gagawin mo kung ano yung sinabi mo. Nagtitiwala ako na tama yung sinasabi mo. Hindi ko i-correct yun. Hindi ko babaguhin yun. Susundin ko lang yun. Dahil alam ko, gagawin mo yung sinabi mo. Ikaw ang bahalang maghiganti sa akin. Ikaw ang bahalang gumawa noon. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. In short, yun ang sinasabi niya. So sa buong chapter na to, bilang pagtatapos, paulit-ulit po tayong pinapaalalahanan ng ating pangangailangan na isang tabi ang sarili. Isang tabi ang sarili. Mabago ang ating pag-iisip. Mabago yung ating pananaw. Dahil sigurado, hindi ito madaling tanggapin. Palagi at palagi na mayroong sitwasyon na parang mas masarap gumanti. Na parang unfair. Na sa kabila ng lahat ng ginagawa natin, ganito pa yung bumabalik sa atin. Maaari nga, ang isip ng iba, Kristiyano to, abusuhin ko to. Pero wala na sa atin yun eh. Ang sinasabi dito, isang tabi ang ating sarili upang mamuhay tayo ng masunurin at mapagpakumbaba maging sa ating pagdalingkod sa Diyos sa loob ng katawan ni Kristo. Humiling tayo sa Panginoon na may pamuhay ang mapagpakumbabang sa loobin ni Kristo. Dahil ito mismo si Kristo. Di po ba? Ganito mismo si Kristo. Yung mga taong kumutya sa Kanya, yung mga taong dumura sa Kanya, yung mga taong tumanggi sa Kanya, yung mga taong gusto siyang ipapatay at talagang pinapatay siya. Hindi niya ginantihan. Hindi niya binawian. Ito yung patunay. Buksan natin yung Bible. Ito na po yung last ko. 1 Peter, unang Pedro. Tignan niyo ang halimbawa ng Panginoong Hesus, chapter 2, verse 21. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Okay? Bahagi, kasama, hindi plano, kasama na dinisenyo ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Anong halimbawa? Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Sa kanyang, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung pumatol.
Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling niya. Mahalaga po ito, lalong-lalo na sa pagkukonsidera sa kakayahan na magawa itong inutos ni Apostol Pablo. Dahil kung ikaw, hindi mo pa nakikilala si Kristo, kung anong ginawa ni Kristo para sa iyo, imposible na magpapakumbaba ka sa kahit kanino. Imposible na titignan mo ang iba ng higit sa iyo. Uunahin mo ang kapakanan ng iba kaysa sa kapakanan mo. Maliban na lang na makita mo kung sino ka talaga sa harapan ng Diyos. Kagaya ng marami, kagaya ng lahat, ang kailangan mo, walang iba kundi ang dakilang awa ng Diyos. Dakilang awa ng Diyos sa iyong dakilang kalagayan. Dakilang kalagayan na kalunos-lunos. Makasalanan, walang pag-asa, walang kakayahan na lumapit sa Diyos, walang kagustuhan na tumingin sa Diyos. Yun ang sabi niya sa Roma chapter 3. Walang kagustuhang hanapin ng Diyos. Walang pagnanais sa kaliwanagan ng Diyos. At dahil sa kalagayang ito, minarapat ng Diyos na pairalin ng kanyang awa. Hindi sa pamamagitan ng pagsasantabi ng kasalanan, kundi sa pamamagitan ng pagkakaloob ng kaisa-isang makapagbibigay hustisya sa kanyang kabanalan sa pamamagitan ng pagbabayad ng ating napakadakilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. At tanging sa pamamagitan lang ng pagsuko mo ng buhay kay Kristo, mauunawaan mo, ganito kalaki ang awa sa akin ng Diyos. Kaya sino ako para hindi or para ipagkait ang ganitong klaseng awa din sa iba? Ako ay hindi nakakahigit sa iba. Walang nakakahigit sa atin sa kahit kanino man at sa isa't isa. Kaya marapat po nating balikan ang dakilang awa ng Diyos sa atin. Balikan natin kung gaano tayo kinaawaan ng napakamakapangyarihang Diyos. Upang sa pamamagitan nito, dumaloy ang tunay at wagas na pag-ibig na sa Kanya din nanggagaling. At sa pamamagitan nito, magagawa natin na mahalin ang kahit na sino pa sa loob ng church, sa loob nitong Guiding Light Alaminos at sa labas. Dahil ang nagtutustos ng pag-ibig na ito ay ang pinanggagalingan ng walang hanggan at ng ganitong klaseng sakripisyal na pagmamahal, ang Diyos mismo. Una natin kailangang pag-isipan at una natin kailangang harapin. Panginoong Diyos, salamat sa awa mo. Salamat sa kakayahan kasama nito para ako ay makasunod ngayon sa iyong mga kautusan bilang pasasalamat ko sa inyong kaligtasang ipinagkaloob sa akin. Napaka-imposible kung ikaw ay hindi pa kumikilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas na makita mo ang sarili mo na gumagawa nito. Maaaring nagdadahilan ka pa sa puso mo ngayon dahil hindi mo kaya. Walang may kaya nito sa pamamagitan lang ni Kristo, sa pamamagitan lang ng kanyang pananahan sa puso mo. Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, bilang siyang tumubos sa iyong dakilang kasalanan, bilang katuwiran mo. Hindi ka matuwid, ni kakatiting, walang katuwiran na nakikita sa iyong Diyos. Ang katuwirang kailangan natin at katanggap-tanggap sa Diyos ay ang katuwiran ng kanyang anak na si Jesucristo. Tanggapin mo ito.
upang makaharap ka sa Diyos, upang maibalik ang iyong nasirang relasyon sa Kanya at maging bahagi ka ng Kanyang pamilya at magkaroon ka ng totoong pagmamahal na hindi kailangan na may kondisyon. Dahil ito lang mismo ang katanggap-tanggap sa Diyos. Wala nang iba. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa dakilang awa mo sa amin. Itong mga listahan na ito na amin pong pinagtuunan ng pansin ng hindi lamang ng 1 linggo ay napakahalagang mga aspeto ng buhay po namin bilang iglesia, bilang mga bahagi ng isang katawan. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay hindi po madaling talikuran, hindi madaling pagtagumpayan. At imposible pa nga ang pagtagumpayan ng isang natural na tao. Panginoon, at least para po sa kapakanan ng inyong katawan ng Panginoong Kristo, itong lokal na iglesia po ninyo dito sa Guiding Light Alaminos, makita po sa amin ang ganitong klaseng buhay. Kung talagang kami ay kumikilala sa dakilang awang pinagkaloob mo sa amin, tulungan mo kami na balikan ang bawat karakter na ito, bawat bunga na ito na dapat makita sa aming kaligtasan, sa aming tinanggap na kaligtasan na biyaya ninyo. Tulungan niyo po kami na maging tunay ang aming pag-ibig sa isa't isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang pag-ibig na kagaya ng kay Kristo ang aming hayaang dumaloy sa aming buhay. Patungo sa mga nangangailangan nito, kung paano kami ay nangailangan at patuloy rin nangangailangan ng kaparehong klase ng pag-ibig mula sa iyo. Kami ay hindi nakahihigit sa kanino man. Kami ay pare-parehong kailangan ng patuloy mong maawaing pagtrato. Kaya, Panginoon, makita po ng komunidad na ito ang ganitong klaseng pagmamahal ng Guiding Light Alaminos. At makita nila ganito ang Diyos na sinasamba namin. Ganito ang Panginoon na aming pinagsukuan ng aming buhay. At ganito ang buhay na binago mo. Ganito ang buhay na kinaawaan mo. Ganito ang buhay na nasa iyo. Upang sila din ay magdedesisyon sa pagkarinig po nila ng mabuting balita, mapapatunayan nila na ito ay tunay na mabuting balita. At mapapatunayan din ng aming mga buhay ang kabutihan at kagandahan ng balitang ito. Salamat, Panginoon. Continue to equip your church, Lord, sa pamamagitan ng sa ganitong klaseng pamumuhay. Wala nang ibang paraan para kung paano kami mabubuhay kundi sa pamamagitan nito. Kaya tustusan po ninyo ng inyong masaganang grasya at habag ang iglesyang ito. At Panginoon, bigyan nyo ng bagong buhay ang sino man pong wala nito sa umagang ito. Pakilala mo, Panginoon, ang inyong dakilang awa sa kanila, sa Kanya. Panginoon, ano man po ang Kanyang iniisip, ano man ang Kanyang kalagayan ngayon, katagpuin mo siya sa pinaka-personal na paraan. Makita niya ang pangangailangan niya ng katwiran ni Kristo upang maging katanggap-tanggap sa iyo, upang maranasan niya ang kapatawaran na kailangan ng bawat tao, patawaran sa kasalanan, sapagkat kami nagkasalang tunay sa iyo. At kinakailangan kami parusahan dahil sa mga kasalanan ito. Ngunit ang biyaya mo ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na inyong anak at aming tagapagligtas. Panginoon, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. And sumayin niyo po ang pagsama ng Panginoon.